historically ay ginagalang po nila yung kapag ka pinoprotect ng Senate yung kanyang senator sa loob Hindi ng manggagaling premises. sa akin yung salitang depende sa Philippine National Police dahil isusulong palagi ng Senado yan dahil yan na ang naging kinagawian ng Senado sa kanyang mga miyembro. At hindi naman siya unreasonable. Ulitin ko may mga sitwasyon na yung senador mismo isinuko yung kanyang sarili makalipas ang 1 araw, 3 araw, 5 araw, 1 linggo, 25 araw. Again, I'm holding them on their oath as senators to do what is best not only for themselves but for the country and the institution as well. At hindi para sa akin idikta yung bilang ng araw kaugnay niyan. Sir, para maiwasan na daw yung issue kung may jurisdiction ng ICC, mag-rejoin na lang daw ang Pilipinas sa ICC. Desisyon ng executive yan. Ang papel lamang ng Senado ay mag-ratify ng treaty. Walang papel sa ating system of foreign policy at system ng saligang batas ang Senado kaugnay sa pagsali o hindi pagsali, pagpirma o hindi pagpirma sa anumang mga treaty o tratado. Pero kung nabagit mo rin lang, suriin natin. Pansamantala. Sabi ng isang panig, hindi na tayo miyembro ng ICC at sa katunayan, ngayong araw na to, March 17, kung gusto niyong pagdiwang o gunitain, ngayong araw ang pang-6 na taon na ang effectivity ng withdrawal natin sa ICC. It was on March 17, 2019 that 2019 that our withdrawal became effective in the ICC. The notice of withdrawal was sent in 2018, but it became effective March 17, 2019. Kung nag-withdraw tayo dyan ayon sa isang panig, ba't ginagamit pang basehan sa pag-enforce ng warrant? Pero ang ginagamit din naman nilang basehan na illegal yung pagkaka-aresto ay yung Rome Statute pa rin. Pwede ba yun? Hindi naman pwedeng legal at illegal at the same time yung parehong statute na ginagamit. Hindi ba? May kasabihan nga sa Latin. Ito ang pagpipilian at pagdedesisyon ng korte actually kaugnay ng isong ito. Kung talagang hindi kayo sang-ayon na tama yung pagkaka-aresto. May prinsipyo sa batas sa Latin na nagsasabing male captus bene detentus. Ibig sabihin nun, maliman ng pagkakahuli, pwedeng tumuloy pa rin ang paglilitis. Yung kabaliktaran nun, meron ding prinsipyo. Male captus, male detentus. Yung maling pagkakahuli, hindi pwedeng magpatuloy ang isang paglilitis dahil dun sa maling pagkakahuli. Ang ICC, nagpasya kaugnay sa dalawang prinsipyong ito. Minsan, male detentus, minsan, male captus bene detentus, pinayagan tumuloy ang paglilitis. Minsan, hindi. So, nasa sa kanila kung anong gagamitin nila sa kasong ito. Pero better na i-consider yun ng palas yung mag-rejoin. Nasa sa kanila. Ayokong i-preempt anumang magiging pasako kapag ginawa nila yan kaugnay sa boto ko sa pag-ratify. Again, under our Constitution, the President is the chief architect of foreign policy. That's why the Senate did not have a say with respect to the withdrawal of former President Duterte in the ICC. May nagkaso, di ba? Na sinabing, kung may papel ang Senado sa pag-ratify, dapat may papel din ang Senado pag nag-withdraw. Hindi pwedeng walang say ang Senado. Sabi ng Korte Suprema, walang say ang Senado. Dahil ang chief architect na ng foreign policy ay ang Pangulo. So ang pagbalik natin, ganun din ang magiging sagot ko. Ayon sa desisyon ng Korte, kaugnay ng pag-withdraw natin, desisyon din ng Pangulo ang pagbalik natin. Kapag nag-decide to rejoin the ICC, same process, i-ratify din ulit ng... Kailangan ganun. Oo. Ganun muli. Magsisimula muli sa simula. Isusumiti sa amin, i-ratify namin. And then, SB, hanggang sa ngayon ba walang word kung magpapatawag ang presidente ng special session para makapag-impeachment trial na kayo? Para makapag-impeachment trial na kasi, sir, di ba, may mga concern... Yeah, okay. Wala. Walang pasabi at hindi rin kami nagkakausap. So may concern ba kung halimbawa, yung magpatawag ng special session, mag-impeachment trial na kayo habang
may situation sa ICC ang dating Pangulo, hindi ba magkukos ito ng tension or mas malaking... Wala ako na... Magkahiwalay na insidente yun. Wala akong nakikitang ugnayan ng dalawang yon at hindi rason na maantala ano man ang dapat gawin ng Senado kaugnay sa trabaho namin dito at kung ano mang nangyayari sa The Hague. I mean, sir, hindi ba magiging lalong divisive at baka magkaroon ng mas malalaking protest kung habang may ICC case, may impeachment trial? Wala sa batas na ipagpapaliban namin ang impeachment dahil may ICC. Wala sa batas na ipagpapaliban namin ang impeachment dahil may kilos protesta. Walang ganong basihan para magbago anumang ninanais o direksyon ng schedule na nais naming tahakin sa ngayon. Sir, yung just to check, hindi naman nagbago yung timetable nyo sa impeachment. June 2 pa rin, July 30 pa din. Kung ano yung nilabas nyo dati, yun pa rin. Yun pa rin. At ang gaya ng sinabi ko, yun ay mungkahing schedule. Finurnish na namin ang magkabilang panig, ang House at ang ikalawang Pangulo at mga miyembro ng Senado. At itong lahat ng ito ay magiging pinal at mapagpapasahan pag nag-resume kami. Kung ito nga ang kakatigan ng mayoriya ng mga members ng Senado at ng Impeachment Court. Sir, after you gave them your letter about the proposed timetable, did any of your colleagues object or seek an earlier timetable or want an adjustment or wala. any feedback at Wala. all? Wala. Nihan-niho, wala. Hindi naman niha-niho, wala. Ang tanong mo kung may nag-object, may nagsabing ganito. Wala. Wala nagparating ng ganong uri ng pananaw. So there was no objection, but was there any positive feedback naman? Na formal, wala. Sumulat na rin ang Kamara. In-acknowledge nila yung sulat na pinadala namin. Hindi rin sila nag-object. Sir, dun sa mga nag-feedback sa Hindi inyo, rin sila nagbigay ng reservation. sir, dun sa mga colleagues nyo nag-feedback sa inyo, whether formal or informal, ano yung feedback? Sumasang-ayon sila. Pero informal yan, hindi formal. Sir, sa group chat ba yan? Hindi naman, hindi naman. Si Senator Nene Coco Pimentel, may submit na yung proposed impeachment rules na? Hindi pa yata namin natatanggap. Pero wala pa. malamang nirefer niya na yun sa Rules Rewriting Committee para ikonsidera. Ulitin ko lahat kinokonsidera namin pero may limitasyon ang pwede namin kasing aprubahan. Dahil may nakabinbin ng impeachment, ayaw kong maakusahan ng Senadong binabago namin ng rules in the middle of the game. Diba? So, babaguhin namin yung rules pero baka mag-apply yun sa mga future impeachment. Hindi necessarily dito. Ang pag-a-applyin lang namin dito ay yung hindi makaka-apekto either side. At hindi na lang, sir, after the impeachment trial, yung pag-amend sa rules, kung hindi naman pala mag-a-apply dito. Hindi, kasi may mga pag-update na pwedeng gawin sa ilalim ng bagong rules na hindi naman makakasakit sa magkabilang panig dahil applicable sa magkabilang panig yon. So generally, It will not favor anyone, in other words. so sir, generally, ang susundin nyo, yung existing. To a large extent, yes. So wala nang subcommittee hearing na for to update yung rules today. Meron pa rin. Lahat yun pinag-aaralan at lahat yun ipepresenta namin pag nag-resume kami para mapagpasahan ng mayoriya. Pero yung proposal ni Senator Coco na sinabi ni Majo na pwede niyang itap si Senator Coco na mag-hearing on rules, walang mangyayaring ganun. Hindi na ganun. Hindi ganun ang gagawin. At hindi pa yata nagkakausap din yung majority leader at minority leader kaugnay sa bagay na yan. At nagsalita na rin yata si Senator Tolentino na nais niyang pag-aralan din ito ng siya mismo. So parang hindi siya inclined i-delegate yung kapangyarihan yon. Sir, dun sa timetable ninyo assessment ninyo dun sa impeachment trial, possible ba na ongoing pa or tapos na yung impeachment trial pagdating ng September 23 ICC hearing? Ang sinabi ko sa inyo, kung masusunod yung mga pre-trial arrangements, mas magiging mabilis yung pagdinig. And hopefully, bago kami mag-recess sa loob ng 3 buwan, ay kaya nang tapusin yung impeachment trial. So, papalo sa petsa yun. Dahil usually nag-adjourn ng Senado bago mag-October 10.
So kung September 23, yung trial, halos yung panahong yun.